Xiaobei, naaalala mo pa ba kung ano ang sinabi ng iyong master sa iyo? Ipaghanap daw si mommy ng gwapong daddy para magkaroon ng kumpletong pamilya. Hindi iyon. Ang sabi ng master mo, ipinanganak kang mahina ang katawan at kailangang makahanap ng isang malakas na tao upang gumaling ka dahil kung hindi, palagi kang magkakaroon ng malalang sakit. Lolo, sa tingin ko po madilim ang inyong kapalaran at maaari kayong malagay sa malaking panganib ngayong araw. Bata, sige nga, hulaan mo. Paano naman ako? Malalagay sa panganib? Kapag humakbang kayo ng 3 beses sa kaliwa, ay mawawala kayo sa mundo dahil sa isang matulis na bagay. Hahaha. Dito sa kalsadang ito, nasaan ang sinasabi mong matulis na bagay? Sige, hahakbang ako ng 3. Kapag hindi ako nawala, ikaw at ang nanay mo ang mapapahamak sa akin. 1, 2, 3. Haha, hindi naman ako nawala. Tabi-tabi. Pa, mag-ingat po kayo. Bata Diyosa, isa kang mahusay na manghuhula. Maraming salamat sa pagligtas sa akin. Walang anuman iyon. Diyosa, Diyosa, Diyosa. Ako muna. Hindi ba si daddy iyon? magandang araw, President Fu. President Fu, ito ang iyong mapapangasawa sa kontrata, siguradong maayos ang kanyang pinanggalingan. 7 taon na ang nakakaraan noong may naglagay ng gamot sa akin. Nahanap na ba ang babaeng tumulong sa akin? Kalahating pendant lang ang iniwan niya at bigla na lang siyang naglaho. Nagdagdag na po kami ng mga tauhan para hanapin siya. Daddy, sa wakas ay nahanap na kita. Bata, nagkakamali ka. Hindi ako ang iyong ama. Xiaobei, bakit ka napunta rito? Siya ba iyon? Nakatuon ako sa pagsasanay ko, kaya hindi na ako maghahanap ng gulo sa pag-ibig. Sapat na ba ang pagkakayakap mo? Pasensya na po. Kaya naman pala, ang kalahati ng suwerteng jade ko ay naiwan sa kanya. Ang jade ng dragon at phoenix, ang dragon at ang phoenix ay magdidikit kapag nasa loob ng 5 metro. Kaya pala bigla akong nahila papunta rito. Paano kung malaman niya na anak niya si Xiaobei at agawin niya sa akin si Xiaobei, anong gagawin ko? Mommy, siya ang daddy ko. Ang galing ng palabas mo para lang makalapit sa akin. Gusto mong gamitin ang bata para yumaman, tama ba? Ikaw, guwapo ka nga pero ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Hindi namin kailangan iyan. Xiaobei, aalis na tayo. Daddy, huwag kang sasakay. Masasira ang kotseng iyan, hindi ka pwedeng sumakay. Ano? Imposible. President Fu, ang mga sasakyan natin araw-araw ay dumadaan sa safety check, kaya hindi magkakaroon ng panganib. Tama ka. Bakit ko naman maiisip na maniwala sa kanila? Hindi ito katulad ng dati kong sarili. Mommy, dapat hindi niyo hayaan na sumakay si daddy. Ang sasakyang iyan ay talagang masisira. Nakita ko na ito sa hula. Huy! Maniwala kayo kay Xiaobei, laging tama ang kanyang mga hula. Dalhin ang mag-inang ito na nanggugulo sa mga autoridad para maparusahan. Opo. Xiaobei.
Oo nga, sumabog ito. Sekretaryang Jiang, Narito po ako. tingnan agad ang monitoring at alamin kung sino talaga ang gustong manakit sa akin. Opo, President Fu. Paano nyo nalaman na may nanira sa sasakyan ko? Isa po akong manghuhula, wala akong bagay na hindi kayang hulaan. Daddy, mula ngayon, hanggat narito ako, walang mangangahas na apihin ka. Nagkataon lang siguro ang nangyari. President Fu, nabura po ang kuha sa monitoring. Siguradong si Fu Lingxiao iyon. Natatakot siyang magpakasal ako at makuha ang mana, kaya gusto niya akong unahan at tapusin. Mami, anong klaseng gamit ang gamit ni Daddy? Nagagawa nitong marinig ang boses kahit malayo. Naku, cellphone ang tawag doon. Teknolohiya iyon. Hindi iyon gamit pang mahika mula sa bundok. Tumitira pala sila sa bundok? Simple at mabait ang mga tao sa bundok, madaling pasunurin. Kung papayag siya sa isang contract marriage, madali rin ang paghihiwalay sa takdang panahon. Ako si Fu Tingchuan, 29 na taong gulang, ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Payag ka bang maging asawa ko sa isang kasunduan? Ibibigay ko ang mga gusto mo? Kailangan ko lang ng asawa sa pangalan para makuha ang ari-arian ng pamilya. Kapag nakuha ko na ang mana, maaari na tayong mag-divorce agad. Mami, si Daddy ang taong may sapat na enerhiya. At dahil may banta sa buhay niya, kailangan kong manatili para protektahan si Daddy. Sino ang mag-aakala na ang tunay niyang ama ang taong kailangan niya? Ito na yata ang tadhana. Ano man ang mangyari, siya ang tunay na ama ni Xiaobei. Kailangan namin siyang iligtas sa panganib. Kaya hindi mo pwedeng ibunyag ang tunay nating pagkatao. Masyadong mapang-api si Mami. Sige, pumapayag ako. Simula ngayong araw, mayroon na rin akong kumpletong pamilya. Nagkaroon ako ng anak ng hindi inaasahan. Mukhang cute naman siya. Daddy, gusto ko po ng ice cream. Sige. Sakto, kakain na rin tayo. Yehey! Hoy, umalis ka sa harap ko? Itong damit na ito, kahit ibenta mo pa ang sarili mo, hindi mo ito mabibili. Patawad po, Tia. Akala mo ba, sapat na ang sorry? Magbayad ka. Humingi na ng paumanhin ang anak ko. Ano pa bang gusto mo? Mayroon kaya akong 10 milyong followers, isa akong influencer na si Ana. At ang boyfriend ko naman ay walang iba, kundi si Young Master Shu. Kaya pinaluluhod ko ang anak mo para humingi ng tawad, isang malaking konsiderasyon na yun para sa kanya. Hinding-hindi mangyayari iyan. Hoy, ikaw, Young Master Shu, tingnan mo po tong pamilyang ito. Lakas ng loob niyang sumagot sa akin. Tulungan mo naman ako na parusahan sila. Lakas ng loob niyong bastusin ang babae ko. Pagbabayarin ko kayo, ang batang ito, luluhod ba siya ng kusa o maghahanap pa ako ng taong magpaparusa sa kanyang mga binti? Luhod. Paluluhurin mo ang anak ko? Sino ka sa akala mo? Sino ka bang lintik ka? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa akin. Ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng na si Fu Tingchuan? Sapat na bang kausap mo? Ang kilalang si Fu Tingchuan ay napakahirap makita sa personal. Kung ikaw si ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng, edi ako naman ang tatay ni ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Bata, kung susunod ka lang sa gusto ko, na dilaan at linisin ang tubig sa sahig, papatawarin ko ang pamilya nyo na wala namang pera. Hehe, mukhang masaya ito. Bilis, dilaan mo na. I-vlog ko pa ito. Para i-post sa social media. Dilaan mo na. Maliit na bagay, kayang-kaya iyan ni Xiaobei. Young Master Shu, anong nangyari? Walang hiya kang bata ka. Sinaktan mo ako. Kayong lahat, tapusin at parusahan niyo ang pamilyang iyan. Sekretaryang Jiang, sa loob ng 3 segundo, buwagin ang pamilyang Shu at iban ang influencer na si Ana. Sino ka ba sa akala mo, ha? Ang pamilyang Shu dito sa Jiangcheng ay isang sikat na pamilya. Kung mabangkarota kami sa 3 segundo, kakain ako ng dumi.
3, 2, 1. Hello pa. Loko kang bata ka. Nagawa mo pang sulsulan ng pinakamayamang tao. Dahil sa iyo ay naghirap ang pamilya Shu. Ano? Talaga bang wala na kaming pera? Hello, President Wang? Ano po? Tinanggalan ako ng pagkakataon ng pinakamayamang tao? Ako! Hello! President Fu, patawarin niyo po ako. At hindi ko nakilala. Kung sino ang kaharap ko, alam ko pong nagkamali ako. Alam ko po talagang nagkamali ako. President Fu, Xiao Bei, paano mo gustong parusahan sila? Dahil hilig naman pala nilang pilitin ang iba na lumuhod at uminom ng tubig, hayaan nating uminom sila hanggat gusto nila. Ako po, Young Master Shu. Kayong dalawa? Kung kailan nyo maubos iyan, saka lang kayo pwedeng umalis. sige, iinom ako. Iinom na ako ngayon din. Hindi ko akalaing napakalaki pala ng pagpapahalaga mo kay Xiaobei. Ngayong kasal na tayo, ang sino mang umapi sa inyo ay kalaban na rin ako. Kumain na muna tayo. Naku po, nasa panganib ang lolo sa tuhod. May nag-aalaga sa lolo kaya hindi siya mapapahamak. President Fu, masama po ang balita. Inatake sa puso ang lolo nyo, nawalan siya ng malay. Babalik na ako agad. Nagkatotoo nga ang sinabi niya. Mukhang ang mag-inang ito ay may itinatagong galing. Mommy, Daddy, umuwi na tayo para iligtas ang lolo sa tuhod. Sumama kayo sa akin, bilis! Nandito na tayo. Bahay mo ito? Sa taglay na enerhiya ni Fu Tingchuan, paanong ang tahanang ito ay napalibutan ng masamang aura? Naku po, mawawala na ang hininga ni lolo sa tuhod. Pa, wala nang lunas sa sakit ni Lolo, mabuti pang ipatawag na ang abogado para ipahayag ang kanyang testamento. Teka, saan galing ang huwad na manggagamot na ito? Mukha siyang maruming pulubi, umalis na kayo rito agad? Nandito ang mami ko para iligtas ang lolo. Ngayong malubha ang lagay ni lolo sa tuhod, huwag niyong gambalain ang panggagamot ng mami ko. Nakakatawa. Hindi nga siya napagaling ng mga tanyag na doktor. Paano pa ang nanay mo? Isang maruming pulubi ang magpapagaling sa kanya? Huwag mong kalimutan na ito ay ang pamilyang Fu. Umalis na kayo rito ngayon din. Narito sila sa bahay na ito kaya magagawa nila ang lahat ng gusto nila. Matandang Fu, magsalita ka naman. Lapastangan kang bata ka. Ngayong may sakit ang lolo mo, nagdala ka pa ng pulubi rito, nanggugulo ka lang, umalis ka na. Dito sa bahay na ito, ako na ang masusunod. Pakiusap, maging magalang kayo sa aking asawa at sa aking anak. Asawa? Bata, nababaliw ka na ba? Isang antigong gamit ang salaming iyan kapag nasira iyan. Kahit ibenta ka pa, ay hindi mo iyan mababayaran. Hindi malinis ang salaming ito. Isa kang bata, anong alam mo? Huwag kang manggulo rito, umalis ka. Mahusay namang huhula si Xiaobei, at kailanman ay hindi pa siya nagkakamali. Masyadong mabigat ang negatibong enerhiya ng salaming ito. Sinisira nito ang katawan ni Lolo, kaya dapat na itong basagin. Daddy, ang salaming ito ang dahilan kung bakit hindi magising ang lolo sa tuhod. Fu Tingchuan, saan mo ba nahanap ang mapagpanggap na manggagawang iyan? Sa mga pinagsasabi niyang parang hibang. Sino ang maniniwala sa kanya? Basagin ito. Ako ang mananagot kapag nasira iyan. Tigil, ikaw. Fu Tingchuan, kapag nabasag ang salaming iyan at hindi pa rin gumising si Lolo, ibigay mo sa akin ang iyong posisyon bilang tagapagmana ng pamilyang Fu. Sige, Hindi ko akalaing ganoon ang tiwala niya sa akin. Haha, tingnan nyo. Hindi pa rin nagigising si Lolo. Tingchuan, huwag ka sanang sumama ang loob sa sasabihin ko. Ikaw talaga, masyado kang nadala ng babaeng ito. Ang sakit ng lolo mo ay wala ng lunas. Kahit ang mga eksperto ay walang magawa. Tingin mo ba sa pagbasag ng sinaunang salamin ay gagaling na siya? Ito ay isa lamang pagsasayang sa pinagpalang salamin. mukhang nagkamali ako sa pagtitiwala sa kanya. Kuya, ibigay mo na sa akin ang posisyon ng pamilyang Fu bilang tagapagmana. Ngayon din. Hoy po sir, masyado pong maingay ang boses niyo. Mami, bagamat nawala na ang masamang enerhiya mula sa salamin, nasa loob pa rin po ng katawan ni Lolo ang masamang enerhiya. Pakiusap, iligtas niyo po siya.
Hoy, anong gagawin mo sa kutsilyong iyan? Puting Chuan? Saan mo ba nahanap ang hibang na babaeng ito? Patitigil mo siya at itabi ang kutsilyong iyan. Bilis! Hindi po hibang ang mami ko. Ngayon, ang mami ko lang ang makakapagligtas sa aking lolo. Tumabi po kayo. Ting Chuan? Ang lolo mo ay nasa kritikal ng kondisyon? Hahayaan mo ba ang babaeng niya na gumawa ng kalokohan hanggang kailan? Parating na ang mga eksperto, huwag mo nang ipilit ang sarili mo. Magtiwala ka sa akin. Magigising din agad si Lolo. Daddy, huwag po kayong mag-alala. Dahil narito si Mommy, ang lolo po ay siguradong magiging maayos ang lagay. Lolo, gising na po kayo? Kamusta po ang pakiramdam nyo? Mas maayos na ang pakiramdam ko. Ang mami ko ay isang magaling na doktor. Sa mundong ito, wala siyang sakit na hindi kayang gamutin. Nagkataon lang iyon. Lolo, isa lang siyang hamak na pulubi, wala man lang siyang lisensya para magdoktor. Paano niya mapapagaling ang sakit? Ako ang nagpagaling sa inyo, hehe. Lolo. Tama na. Ang pamilya nating pamilyang Fu ay marunong laging tumanaw ng utang na loob. Ganyan ka ba dapat umakto sa nagligtas sa buhay ng mga pamilyang Fu? Salamat po sa pagligtas sa akin, miss. Dahil sa iyo dugtong ang buhay ko. Tinitiyak ko nagagantimpalaan kita ng malaki. Lolo sa tuhod, basta't lumayo kayo sa mga masasamang tao, siguradong mabubuhay kayo ng mahabang mahaba. Ang batang ito. Tinawag akong lolo sa tuhod? Ting Chuan? Kailan ka pa nagkaroon ng anak? Lolo sa tuhod, ang daddy at mami ko ay matagal ng kasal. Ngayon, kami ay legal at masayang pamilyang may 3 miyembro. Ting Chuan, ang batang ito, totoo ba ang sinasabi niya? Daddy, Mommy, bakit hindi kayo nagsasalita? Totoo po, kami ni Ching Hua ay kasal na. Si Xiaobei ang anak namin. Lolo, pasensya na at matagal akong hindi nakadalaw sa inyo. Sana ay hindi kayo galit sa akin. Binigyan mo ang lolo ng napaka-cute na apo sa tuhod? Paano magagalit ang lolo sa iyo? Maglabas ng anunsyo. Magsasagawa ako ng handaan sa pamilya. At ipapahayag na si Xiaobei ay ang maliit na prinsesa ng pamilyang Fu. Lolo, nilalabag mo ang patakaran ng pamilya. Pababayaan mo ang si Futing Chuan na anak sa labas na magmana ng ari-arian? Sabihin na nating ayos lang. Pero ngayon, nagkaroon pa siya ng anak sa labas na gusto rin kumuha ng parte ng ari-arian natin, Lolo. Sobra na ang pagpanig mo. Old Master? Nalilin lang ka lang ng babaeng iyan. Si Ling Xiao ang tunay mong apo. Ang ginagawa mo ay kawalan ng galang sa mga ninuno ng pamilyang Fu? Anong anak sa labas? Si Ting Chuan ay ang tunay at nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Fu. Pa? Tingin ko ay nalilito na kayo. Ang nanay ni Ting Chuan ay isang babaeng nagtatrabaho sa bar, hindi marangal ang dugo niya. Tama. Ang anak sa labas. At ang mag-inang manloloko na iyan, kapag nalaman ito ng iba, pagtatawanan lang tayo sa labas ng pamilyang Fu. Hindi madali para kay daddy sa pamilyang ito. Kailangang tulungan ko siya. Langit at lupa. Xiaobei, ang orasyon para sa kamalasan ay hindi dapat gamitin ng ganoon. Makakasama iyon sa dangal natin. Pero inaapi nila si daddy. At isa pa, Lolo, ang nanay ni Futing Chuan ay isang masamang babae lang. Ang ganyang klase ng tao ay walang karapatang maging tagapagmana ng pamilyang Fu. Naglakas loob kayong apihin ang asawa ko. Pues, daragdagan ko ang init. Bilang nakababatang kapatid na umaalipusta sa kuya, ayon sa patakaran ng mayayamang pamilya, dapat kang lumuhod at humingi ng tawad. Langit at lupa, kamalasan sa mga masasamang tao. Matupad ang nais. Paluluhurin mo ako? Ha? Ay, Bakit ako nakaluhod? Hihingi ako ng tawad. Ah? Ay, bakit ako nakaluhod? anak, anong ginagawa mo? Ano ba? Pakanan nyo ito, hindi ba? Sir Uncle, nandito lang po kami sa pwestong ito kanina pa. Wala po kaming ginagawa. Ikaw? Tama na. Si Ting Chuan ang karapat-dapat na tagapagmana ng ating pamilyang Fu. Ako ang masusunod sa bahay na ito. Pa? Mukhang nalilito na po kayo sa edad nyo. Ang ina ni Ting Chuan ay hamak na babae lang sa bar, hindi marangal ang pinagmulan niya. Napakatawa naman ah. Anong biro? Hindi ba mas malaking biro kung ang isang inutil na gaya mo ang magiging tagapagmana? Daddy, minamalas na siya. Hoy, sinong tinatawag mong inutil? Sa ngalan ng langit at lupa, malas sa masamang tao, sumunod sa aking utos. Sinong sumuntok sa akin? Sino ang bumabugbog sa akin? Anak, anong ginagawa mo? Ah, Aray, ang binti ko. Aray ko. anak. Anak! 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 Naku, ako ang tatay mo. Teka. Anak, Ang binti ko, pati ang mga braso ko ayaw sumunod. Lolo Fu,
Isugod na nating agad ang anak natin sa ospital. Tara na. Anong nangyayari sa kanila? Ang galing. Bakit biglang uminit ang kwintas ko? Ang kwintas ni Daddy at ang kay Mommy ay magkapares pala. Ang sumpa ni Mommy ay walang katapat. Daddy, sa susunod dahil nandito kami ni Mommy, wala nang mga ngahas na apihin ka. Baka nakita ng langit na masyado na siyang maraming ginawang masama, kaya pinarusahan siya. Ipinagtatanggol ba ako ng babaeng ito? Sige na. Hi. Nakaalis na ang mga istorbo. Ngayong araw kayong mag-asawa. Ay dito muna mananatili sa akin. Ayos iyan. Matagal ko na rin hindi nakikita si Lolo sa tuhod. Sakto para makasama muli si Lolo sa tuhod. Napagod si Mommy kanina, Daddy. Alalayan mo na si Mommy para makapagpahinga. Sa iisang kwarto matutulog? Ang kasal namin ni Fu Tingchuan ay isang kasunduan lang. Hindi sinabing kailangan naming magsama bilang tunay na mag-asawa. Halika rito. Qinghua, ngayong gabi, matulog ka kasama si Ting Chuan. Sa silid na ito, hayaang si Xiaobei muna ang sumama sa akin para makipagkwentuhan. Sana maging malambing sina Daddy at Mommy sa isa't isa para mabigyan nila ako ng kapatid na lalaki. Xiaobei, nakalimutan mo na ba ang mga sinabi ko sa iyo? Ang mga lamat ng Jade ni na Daddy at Mommy ay magkapares pala. Hanggat hinahayaan natin silang manatili sa iisang kwarto, magdidikit ang dalawang Jade at siguradong maaalala na ni Daddy ang lahat. Gusto ko lang na makasama ang aking mga magulang. Ang ibang bagay ay wala na akong pakialam. Apo sa kasal, galingan mo. Kailangan ko na lang talagang lakasan ang loob ko. Ang ganda ng pangangatawan niya. Noong nakaraan ay masyadong madilim kaya hindi ko napansin. Ano, pinatulog po ako rito ni Lolo. Ito ay isang contract marriage lamang. Sana ay alam mo kung saan ka dapat lulugar. Mayroon ka bang ibang mahal? Ano? May ibang mahal na pala si Daddy. Basta magsama ang mga Jade ni na Daddy at Mommy, malalaman din nila ang tungkol sa nakaraan nila. 7 taon na ang nakakalipas, may isang babae ang nagligtas sa akin at ibinigay ang kanyang puri. Pananagutan ko siya. Hindi ba ako yon? Kahit kalahating Jade lang ang naiwan niya sa akin, hahanapin ko pa rin siya. Bakit mo naman muli inilabas iyan? Naku po. Mukhang totoo ngang magkakaroon na ako ng bunsong kapatid. Kailangang umasa ng pamilyang ito sa akin. Tama. Ang pamilyang ito ay aasa talaga kay Xiaobei. Halika, tara na. Kaming dalawa ay hindi na mangiistorbo sa lambingan nilang mag-asawa. Ibinili ka ng lolo sa tuhod ng maraming Barbie doll. Tara, tignan na natin agad. Pamilyarang halik na ito. Lagot na. Ang mahiwagang kapangyarihan ng palawit na ito ay masyadong malakas. Hindi mo pa rin itinitigil ang pagtukso sa akin. Hindi ako magkakagusto sa'yo. Hindi naman ako. Pero ang iyong kamay ay parang may ginagawang kalokohan. Nadulas lang ang paa ko. Nga pala, sa katawan mo ba ay mayroong isang bagay na nagliliwanag? Wala Bakit naman magkakaroon ng bagay na nagliliwanag? Siguradong ikaw ay... Ano bang iniisip ko? Paano magiging si Xu Qinghua ang babae noong gabing iyon? Nasa labas si Lolo, kailangan nating magpanggap ngayong gabi. Aray, ang sakit. Dahan-dahan lang. Wait lang, magtiis ka muna ng konti. Mawawala rin ang sakit agad. Aray, naku naman, nasasaktan mo ako. Naipit mo ang buhok ko. Ay, sorry Mrs. Ting Chuan, may handaan sa pamilya ngayon? Isama mo sina Qinghua at Xiaobei sa mall para bumili ng mga damit. Sa handaan, dapat si Qinghua ang maging sentro ng atensyon ng lahat. Sige po. Sasagot muna ako ng tawag para sa trabaho. Pumasok ka na sa loob. Wow, Mommy. Bagay na bagay sa iyo iyan. Saan galing ang mga hampas lupang ito? Ang tindahang ito ay para sa mga luxury brand. Kapag nadumihan iyan, kaya niyo bang bayaran? Tia, hindi ako isang pulubi. At naghugas din po ako ng kamay. Kaya hindi po madudumihan ang mga damit nyo. Madumi ang amoy ng mahirap. Ang shop namin ay para sa mga mayayaman. Ang kakapal naman ng mukha niyong pumasok dito? Pareho lang tayong nagtatrabaho rito. Ilang libo lang naman ang sweldo mo buwan-buwan. Bakit ang taas ng tingin mo sa sarili mo? Ikaw. Ale, mukhang minamalas ka at masyado kang madamot. Pinapayuhan kitang magpakabait. Kung hindi ay aalatin ka. Maliit na pulubi. Manahimik ka. Magiging manager na ako rito sa shop. Paano aalatin ng isang gaya ko? Lumabas kayo at kumanali sa mall na ito. Mayroon doong murang bilihan. Doon nababagay ang mga mabababang uri na gaya nyo. Lahat ng tao ay pantay-pantay. Walang mataas o mababa. Darating na po ang daddy ko. Bibilhan niya si Mommy ng magagandang damit. Darating na rito si Presidente Fu. Kailangan ko ng paalisin ng maginang ito. Maliit na pulubi. Pulubi rin sigurado ang daddy mo.
Umalis na kayo rito. Kung hindi tatawag ako ng guard. Pumunta kami rito ng tama para bumili ng damit. Bakit kami aalis? Zhao Bei, patunayan natin ang dignidad natin. Kunin mo ang card na binigay sa iyo ng lolo sa tuhod mo. Ito ang binigay ng lolo sa tuhod ko na baon ko. Lahat ng damit sa shop niyo, bibilhin ko na lahat. Malit na pulubi. Magkano lang ba iyang baon mo? Gusto mo pang bilhin lahat ng damit sa shop namin? Nananaginip ka ba ng gising? Anong gagawin mo? Huwag. Sandali. Lumayo ka po. Huwag niyo pong apakan ang card ko. Daddy, pumunta ka na rito. Ayos ka lang ba? Daddy, tinawag niya akong pulubi. At gusto niya kaming palayasin ni Mommy. Ito ba ang kalidad ng serbisyo ng inyong Jiangcheng International bilang empleyado? Ang serbisyo ko ay nakadepende kung gaano kayaman ang aming kliyente. Huwag niyo akong storbohin sa pag-aasikaso ng mga totoong mayaman. Naiintindihan niyo? Kung ganoon, sisante ka na? Naiintindihan mo? Hoy, sino ka ba? Hindi mo nga kayang bumili ng damit dito. Tapos gusto mo pa akong isisante? Kapag nalaman mo kung sino talaga siya, matatakot ka. Kaya pinapayuhan kitang huwag gumawa ng gulo. Tama. Huwag kang maghamon. Ang daddy ko ang pinakamayamang tao rito. Pinakamayaman? Pulubi ang anak ng pinakamayamang tao? Sa tingin mo ba ay mauuto mo ako? Bibigyan kita ng 3 segundo. Tawagin mo ang inyong manager. Ang aming manager ay hindi para sa kahit sinong basta-basta lang. Security, palayasin ang mga taong iyan. Anong nangyayari rito? Manager, Oh, President Fu, anong hangin po ang nagdala sa inyo rito? Ang mga sales staff nyo rito ay napakayabang. Binastos nila ang asawa at anak ko. Kung hindi mo sila kayang disiplinahin, ibang tao ang gagawa nito para sa akin. Wala kang hiya. Sisante ka na. Security, kalad ka rin siya palabas. ano po? President Fu, nakikiusap po ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Sabi ko sa iyo, di ba? Yari ka ngayon. Patawad po. Bigyan niyo pa po ako ng pagkakataon. Daddy, ang damit na ito ay bagay na bagay kay Mommy. Napakaganda po ng panlasa ni Little Princess. Ang damit na ito ay mismong gawa ng isang tanyag na designer mula Italia. Nababalot po ito ng 1,888 mga perlas mula sa dagat. Simula nang ilabas ito, maraming kilalang mayayaman ang naguunahang bilhin ito. Subukan mo. Napakaganda ng suot kong robe. Gawa pa ito sa mga gintong sinulid. Pero lagi na lang akong napagkakamalan. Mommy, subukan niyo lang po. Ito ay para sa tingin ng ibang tao at para na rin mabigyan ng karangalan si Daddy. Sige. Hoy, President Fu, ang taste ng asawa nyo ay kakaiba ha? Ito bang robe na ito ang uso ngayon? Tumahimik ka. Xiao Bei, pakiusapan mo ang sales assistant na pumasok dito at tulungan ako. Daddy, humihingi po ng tulong si Mommy sa inyo. Ha? Bakit ikaw ang narito? Sabi ni Xiaobei, kailangan mo raw ng tulong. Sige, tulungan mo akong hilahin itong zipper. Sige. Ano, sandali lang. Mauna ka na. Napakalakas ng kapangyarihan ng jade pendant na ito. Kailangan ko nang harapin ang matinding panganib para maligtas si Fu Tingchuan Ilayo. Niyo si Fu Tingchuan. Imposibleng. Gusto niya na ba talaga ako? Wala talagang magagawa dahil sa sobrang kagwapuhan ko. Ang mahulog siya sa akin ay mangyayari't talaga? Daddy, bakit po namumula ang mukha niyo? Mali lang ang tingin mo? Magsisimula na ang piging. Magpalit ka na rin ng damit. Hindi nga siya basta-basta dahil sa Vienna Music Association Hall. Siya tumutugtog bilang musikero, napakaganda talaga ng kanyang pagtugtog. Nabalitaan ko na si Miss G ay nakatakdaring makipag-isang dibdib sa pamilyang Fu. Sa tingin ko, ang piging ngayong araw ay para sigurado sa pag-anunsyo ng kasal ni na Miss G at President Fu. Ito, ang alyansa ng pamilya G at Fu, ay masasabing pagbabahagi ng dalawang malakas na panig. Totoo yan. Si Ming Yue ay galing talaga sa pamilya ng mga edukado, napakagaling niyang tumugtog. Tia Fu, Tio Fu, Lolo Fu, kumusta po kayo? Mabuti. Nasaan po si Kuya Tingchuan? Diyos ko, napakagwapo naman ni President Fu.
Kuya Ting Chuan. Sino siya? Ipakilala mo siya. Ito ang asawa ko, si Xu Qinghu, at ang anak ko, si Xiao Bei. Kuya Ting Chuan, kailan ka pa ikinasal? At mayroon ka na ring napakalaking anak. Kasal ko ito? Kailangan ko pa bang mag-report sa iyo? Kuya, ang kasunduang kasal ng pamilyang G at pamilyang Fu ay matagal nang napagkasunduan. Sa biglaan mong pag-atras sa kasal, nakakahiya naman kayo sa Miss G. Brother Ling Xiao, nandito naman pa sa pamilyang Fu. At hindi naman sinabi ng pamilyang G kung sino ang dapat ipakasal. Gusto ko sanang makipagkasunduan, kaya lang ayaw sa akin ng babaeng iyon. Tama ang sinabi ni Mommy. Ang daddy ko ay may pagmamayari na. Talaga? Itong binibining Xu, saang pamilya siya nanggaling? Bakit ngayon ko lang siya nakita? Siya po ba? Mula lang siya sa bundok at isang walang kwentang babae. Malayo siya sa Miss Ming Yue, na ang nanay ay mula sa pamilya ng mga edukado at ang tatay naman ay isang tanyag na tao sa mundo ng negosyo sa Shanghai. Ang pamilya Bo ay isa sa mga pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng. Pero itong President Fu, nagpakasal pa sa isang babaeng taga-bukid. Malabo naman ang pinagmula ni Fu Tingchuan at nagpakasal pa sa taga-bukid. Mukhang ang pamilyang Fu ay dapat ibigay na lang sa kapatid niya. Isa lang pala siyang tibo. Gagawin ko ang lahat para mapahiya ang taga-bukid na ito at kusa siyang lumayo sa pamilyang Fu. Dahil sa hapunan ng pamilya ngayon, may inihanda akong espesyal na regalo para kay Lolo. Alam kong mahilig sa mga pinta si Lolo, kaya naman binili ko sa mahal na halaga sa isang subasta ang orihinal na likhang sining ng isang mahusay na pintor. Magaling. Hindi nga nagkakamali, ito ang orihinal na gawa ni Master Tang. Talaga namang napakalalim ng kahulugan. Sige, napakaganda nito. Napakataas ng halaga ng pintang ito, talagang napakabukas palad ni Miss Ming Yue. Xu Qingha, wag mong sabihing wala ka man lang inihandang regalo? Isa lang siyang taga-bundok na promdi at walang modo. Paano naman niya malalaman na kailangang maghanda ng regalo para sa piging? Nakakahiya talaga siya. Kasalanan ko, hindi kita naihanda ng regalo. Babawi ako sa susunod. Halatang ginagamit lang ako ng mga taong ito laban kay Fu Tingchuan. Kailangan ko siyang tulungan. Ayos lang, nakahanda na ako. Regalo lang naman, di ba? Matagal ko na itong naihanda. Xiao Bei, bilisan mo at ilabas ang regalo para kay Lolo. Lolo, ito po ang regalong piniling mabuti ni Mommy. Sana po ay magustuhan nyo. Gusto ko. Gustong-gusto ko. Ang regalong galing sa apo kong babae. Lahat yan ay gusto ko. Pa? Tama na po. Huwag mo na pong pagtakpan si Xu Qinghua. Sa gitna ng piging, sa harap ng maraming tanyag na tao, binigyan tayo ng isang basag na palayok. Saan natin ilalagay ang mukha ng pamilyang Fu? Ang plakang ito, matagal naming pinili ni Mommy. Huwag kayong magsalita ng masama. Puro putik ang isang ito, anong espesyal dito? Ang promdi ay promdi pa rin, putik na nga, ginawa pang kayamanan. Hindi siya karapat-dapat na maging senyora ng pamilyang Fu. Ang sabi nga, baliwala ang halaga kung tapat ang intensyon. Hindi sinusukat ang regalo sa antas o halaga nito. Pati mga tao ay may kanya-kanya ring antas? Isang batang ligaw na tulad mo? Anong alam mo? Ang taong hawak ni Fu Tingchuan. Kailan pa nagkaroon ng karapatan ang isang estrangherong tulad mong makialam sa buhay namin? Ako ang maringal na. Pinakasalan ng tatay mo bilang tunay na asawa, tapos nag-uwi ka ng isang kahiya-hiya at walang kuwentang babae at sasabihin mong wala akong pakialam sa mga pinaggagawa mo? Kuya Tingchuan, sa harap ng maraming tao, nagregalo siya ng basura kay Lolo, tapos hayaan mo lang. Pero para ipagtanggol siya, sasagutin mo si Tia Fu? Bakit ka naging ganyan kawalang galang? Hindi naman talaga siya ang tunay kong ina. Inaalipusta niya ang asawa at anak ko. Bakit hindi ko siya pwedeng pagsabihan? Kapag nakuha ko ang loob ni Ji Ming Yue, baka makaasa ako kay pamilyang Ji para makuha ang posisyon ng tagapagmana ng pamilyang Fu. Mahal kong kuya, tingin ko ay naloko ka na ng babaeng ito. Hindi naman talaga siya maikukumpara kay Miss Ji dahil masigit pa rin si Miss Ji. Ang florera ko, kahit na may kaunting putik, hindi mababawasan ang halaga nito. Isa itong antigong tourmaline double ear vase mula sa lumang dinastiya. Matagal ko nang pinag-aaralan ang mga antigo. Kung tunay ngang isang tourmaline double ear vase iyan, ang halaga niyan ay aabot ng $100 milyong. Hindi maaari. Kitang-kita naman na galing lang ito sa mga basurahan. Paanong magiging antique iyan? Ang sinasabi nilang tourmaline double-eared vase ay kulay pink ang buong katawan at napakarangal tingnan. Pero ito ay putik lang at may lamat pa sa gitna. Siguradong hindi ito tunay. Dahil sinabi na iyan ni Matandang Xu, siguradong peke lang ang bagay na iyan. Hindi magsisinungaling si Mommy, Daddy.
Dapat kang maniwala kay Mommy. Napakahalaga ng tourmaline double-eared vase. Nagtatrabaho lang siya noon sa bangketa. Paano siya magkakaroon ng ganyang kahalagang antique? Huwag mo na itong ipilit. Lihim na akong naghanda ng regalo. Mamaya, tanggapin mo na lang ang regalo ni Special Assistant Lee. Huwag kang mag-alala, hindi kita papapahiya. Nagagawa mo pang landiin si Kuya Ting Chuan sa harap ko. Wala na ngang maibigay. Mapilit pa. Dapat lang nabasagin ang basurang ito. Hoy, bruha! Anong ginagawa mo? Binabasag mo ang flower vase namin. Sandali. Kulay pink ang buong katawan. Napakagarbo nito. Ito talaga ang tunay na tourmaline double-eared vase. Ito na nga iyon. Ano? Para sa inyo po ito, Lolo. Salamat sa iyong malasakit, Chinghua. Isang palayok lang na putik, paanong magiging antigo iyan? Baka niloloko lang tayo? Anong alam mo? Hindi ito basta ordinaryong tourmaline vase. Isa itong obra maestra mula sa isang sikat na dalubhasa sa lumang panahon. Nagkakahalaga ito ng $1 bilyong. $1 bilyong dolyar? Maraming alam si Lolo tungkol sa mga antigo at bihirang-bihira siyang magkamali. Saan mo ito nakuha? Ang florera na iyan, marami niyan sa bundok namin. Kung gusto mo po, Daddy, kukuha pa ako. Sa loob ng tunnel ni Patriarkang Lolo. Mukhang nahanap lang pala nila itong tourmaline vase nang hindi sinasadya. $1 bilyong. Sayang naman. Nakapanghihinayang. Matandang Shu, ano po ba ang nakapanghihinayang dito? Ito ang huling obra maestra ni Master Chen mula sa lumang panahon. Dapat ay nagkakahalaga ito ng $1 bilyong, pero dahil nabagsak ito ni Miss G, mababawasan ang halaga nito ng $100 milyong. $100 milyong? Bigla na lang nawala dahil sa pagkabagsak? Hay naku, kung ako ang nasa posisyon niya, siguradong hindi ko ito kakayanin. Nagkaroon lang naman ng maliit na lamat Hindi naman ito tuluyang nasira. Ang regalo ko ay antigo ring painting. Kaya kahit paano ay mapupunan pa ang nawala. Nagsisinungaling ka. Peke ang dala mong painting. Nagsisinungaling ka. Peke ang sining na iyan. Ano? Peke? Mula sa isang marangal na pamilya ang pamilyang G, at sa gitna pa ng salo-salo, gagamit siya ng peking sining. Para lang linlangin si Elder Master Fu? Tama. Isang mamahaling imitasyon ang inorder ko. Isang bata lang siya, imposibleng mapansin niya ito. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sikat na sining ang regalo ko, paano iyon magiging peke? Magaling humula ang ating Xiaobei. Ang pinagmula ng bawat bagay ay nakikita niya ng malinaw. Kaya kung totoo nga o hindi ang sining mo, alam mo iyan sa sarili mo. Xiaobei? Bukod sa paghula ng masasamang mangyayari, marunong ka rin bang mag-estima ng mga gamit? Siyempre naman po, Daddy. Gawa lang ang mga sining na iyan sa isang pabrika. Noon mismong alas 7 ng gabi, mula sa produksyon ng Picasso Factory binili ang peking sining na iyan. Kontakin ang pabrika? Hanapin agad ang taong namamahala. Mula sa marangal na pamilya si Mingyue, paano niya magagawang gamitin ang pangalan ng pamilya niya para manloko? Tunay na sinaunang gamit ang regalo ng mami ko at ang mga sining niya ang peke. Sinwerte lang siya at nakahanap siya ng tunay na kagamitan? Pero anong dapat ipagmalaki doon? Sinasabi mong peke ang sining ko. May ebidensya ka ba? Kapag hindi ka nagpakita ng anumang ebidensya, pipilitin kitang lumuhod sa harap ko at humingi ng tawad. Sige po. Kung mapapatunayan ko po na peke ang mga sining mo, ikaw naman ang luluhod para humingi ng tawad kay Mommy. Hindi ako natatakot. Patunayan mo na ngayon. Sa Picasso Factory, kodigo sa produksyon. 0820. Madaling magsalita ng wala namang pruweba. Ipakita mo ang ebidensya kung kaya mo. Padating na ang ebidensya. Nandito na ang ebidensya. Sino ang taong iyan? Bakit parang ngayon ko lang siya nakita? Magandang araw po, President Fu. Ang isang ito ay mula sa Picasso Factory. Siya ang aming art director, si Ginoong Lan. Ginoong Lan, sabi po nitong si Miss G, ang painting daw na ibinigay niya ay sikat at antigong painting. Maaari niyo po bang suriin? Sige po. Mga Ginoo at Ginang,
Ang painting na ito ay bahagi ng aming Picasso Factory na ginawa ng maramihan. Bawat isa ay may kaukulang code at may selyo rin ng aming planta. Peke po ang painting na ito. Ang code ay 0829. Mauna na po ako, President Fu. Nagkatotoo nga ang sinabi ni Xiaobei. Nakita nyo na? Ikaw na, Tia. Lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din. Siguradong ang kasambahay namin sa bahay ang nagkamali ng nakuha. Lolo Fu, patawad po, naging pabaya ako sa pagkakataong ito. Babawi po ako at magbibigay ng ibang regalo sa susunod. Huwag na ang regalo. Pero, sa susunod, dapat kang mag-ingat sa mga sinasabi at ginagawa mo. Humingi ka na ng paumanhin ngayon din. Kina Tsinghua at Xiaobei. Buisit. Kailangan ko pang humingi ng tawad sa probinsyanang ito. Ate Qinghua, patawad. Xiaobei, anong masasabi mo? Palalampasin ko na ito bilang isang mabuting tao. Patawarin na natin siya ngayon. Lolo Fu, kung maaari, tutugtog na lang po ako para sa lahat, para makabawi sa aking pagkakamali. Balita ko ay, tumira sa bundok si Ate Qinghua. Siguro naman ay wala siyang alam sa musika? Isang hamak na taga-bukid, hindi pa iyan nakakahawak ng piano sa buong buhay niya, paano niya maiintindihan ang musika ng mga nasa mataas na lipunan? Pagtutugtog lang pala. Napakadaling bagay niyan. Ganoon ba? Kung ganoon, maglakas loob ka bang makipaglaban sa akin sa pagtugtog ng guzheng? Nagtanghal na si Miss G sa Vienna. Music hall, bihasa at profesional na siya sa pagtugtog. Si Ganeng, Fu, siguradong tatanggi na lang yan, di ba? Sige, pumapayag ako. Pumayag siya. Tumira siya sa bundok ng matagal na panahon. Paano siya matututong tumugtog ng guzheng? Bakit hindi tayo magpustahan? Kapag natalo ka, makikipaghiwalay ka kay Kuya Ting Chuan. Walang problema. Kapag ikaw naman ang natalo, pakiusap. Sa susunod, itigil mo na ang paghahabol sa asawa ko. Ikaw. Sige, usapan na yan. Sa lahat ng narito, nais ko po sanang humingi ng pabor sa inyo. Kayong mga naririto ngayon, ang magsisilbing mga hurado, kung sa tingin nyo po kung sino ang mas mahusay na tumugtog, pumunta kayo sa likuran niya. Sige, papayag kami. Sang-ayon kami. Ang maging hurado para kay Miss G ay isang malaking karangalan para sa amin. Huwag kang padalos-dalos. Mula pagkabata ay nakatanggap na si Jiming Yue ng maayos na pagsasanay. Ang kakayahan niya sa pagtugtog ng gusheng ay higit na mataas kaysa sa iyo. Guzheng lang yan. Madali lang yan tugtugin. Daddy, manood na lang kayo ng magandang palabas. Sige, talaga bang marunong siya? Ako muna ang mauuna. Talagang isa kang ganap na alagad ng sining, Miss G. Napakagandang pakinggan ng musika mo. Ikaw naman. Hey, Pramdi. Lakas pa rin ba ng loob mong makipaglaban? Bakit naman hindi? Masyadong nagpapasikat ang kanyang teknik, pero wala itong kahulugan. Sa totoo lang, mababang uri ang kanyang pagtugtog. Puro salita ka lang naman. Mami, galingan mo. Oh, talaga bang may lakas ka ng loob na tumugtog? Ano? Siguraduhin mong hindi ka mapapahiya mamaya? O sige, tumugtog ka na. Wow! Ito ay, nandito ba ako sa paraiso?
Napakaganda. Sobra talagang nakakaantig ng puso. Ito. Marunong nga talaga siyang tumugtog. Magaling. Napakagaling. Ayos, napakahusay nito. Tapos na po akong tumugtog. GN. Napakahusay ng kanyang pagtugtog, para bang musika mula sa langit. Iboboto ko si Gning. Fu. Ako rin, boboto ako. Iboboto ko rin siya. Sandali kayo. Lolo, kung sino ang mas mahusay sa pagtugtog, hindi na siguro kailangan pang sabihin. Ipinahahayag ko na sa laban na ito, ang nagwagi ay si Qinghua. Lolo Fu, hindi iyon binibilang. Ang mga taong ito ay walang alam pagdating sa tunay na sining. Tama na. Pagdating sa galing sa musika ni Qinghua maging sa emosyon, nakahihigit siya sa iyo. Bakit? Hindi mo ba matanggap na talo ka na? Sa inyong lahat? Ayon sa napagkasunduan, si Qinghua na ang asawa ni Ting Chuan. Si Xiaobei ay ang pamilyang Fu Little Princess. Kaya kung mayroon mang mga has na bastusin ng maginang iyan, para na rin ninyong kinalaban ng pamilya nating pamilyang Fu. Magandang araw po, madam. Magandang araw po, Little Princess. Hindi ko akalain na marunong ka talagang tumugtog ng guzeng. Ang pagtugtog ay madali lang naman, di ba? Bata pa lang ako, itinuro na sa akin ng aking guro. Ang pagtugtog ay para sa kapayapaan ng isip. Akala ko marunong ang lahat nito. Ito ay isang Global Unlimited Black Card. Noong handaan, ibinili mo si Lolo ng Antigo. Malamang ay malaki ang nagasta mo. Ayaw ko namang ikaw ang malugi. Ang galante mo naman, boss. Kapag nalampasan na natin ang kamatayan sa Fu Ting Chuan, hindi ko na kailangang mag-alala sa pag-alis at hindi ko na kailangang magtinda kasama si Xiaobei. President Fu, nahanap ko na siya. Ano ang nahanap mo? Tungkol sa bar noong 7 taon na ang nakararaan, nahanap na ang babaeng nagligtas sa iyo. Ito ang original file ng video mula sa surveillance camera sa bar noon. Dali, ipakita mo sa akin! Sige po. Ayos. Sa wakas, malalaman na rin ni Daddy ang totoong mommy. Hindi ba ako iyan? Lagot. Hala, ano to? Bakit biglang namatay ang system? Konting-konti na lang, makikita ko na sana ang mukha niya. Napakalagay ang mahalagang dokumentong yan, tapos ilalagay mo lang sa bulok na cellphone na to? Buti na lang at nag-magic ako, kaya biglang nag-black screen ang cellphone. President Fu, kabibili ko lang. Nito, ang pinakabago at ang pinakamataas pa na spec. Tatanungin mo pa ako? Bilisan mo at ipagawa mo na ang cellphone na yan. Opo. Gagawin ko na po agad. Lumipas na ang napakaraming taon. Nasaan na kaya siya ngayon? Bakit ilalabas na naman ang pendant? Ay! Ano bang ginagawa mo? Ang likot-likot mo. Hello, Lolo. Bakit po? Ting Chuan, presidente ng Jiangcheng Chamber of Commerce ay mayroong gagawing auction ng mga mamahaling bato. Isama mo ang asawa mo bukas para makapili ng magagandang klase. Sige po. Itong si pamilyang Long ng Jiangcheng ay may 8 minahan ng bundok. Narinig ko na itong mga batong to ay talagang may mataas na kalidad. Hindi ko lang alam kung sino ang swerteng tao ngayon ang makakakuha ng pinakamalaking bato. Anak, kapag nanalo tayo sa bidding, maging $100 milyong na ang halaga mo, hindi mo na kailangan sumunod sa gusto ni Fu Ting Chuan. Tara na.
Huwag kang mag-alala, dito sa auction na ito, sisiguraduhin kong makukuha natin ang pinakamataas na kalidad na bato. Ipinapaubaya ko na sa'yo yan. Makaaasa ka. Ang kasama ba ni Miss G ay ang tinatawag na hari ng sugal sa bato, si Master Dao? Mukhang si Miss G na talaga ang siyang magiging panalo rito. Nandiyan na si President Fu. Kuya, hindi ba't palagi kang walang interes sa mga orihinal na bato? Bakit naparito ka rin at nakiusisa rito? Tio, kinalkula ko po na sa araw na ito, mababang karote ka po. Masamang babae ka? Ang lakas ng loob mong sumpain ako na mabangkarote? Magbabayad ka sa akin. Subukan mo lang. Anong nangyayari rito? Young Master Long, magandang araw po sa inyo. Ang pamilyang ito ng tatlo, pati na ang masamang babaeng ito, ay nanggugulo po rito. Pinaplano ko po na palayasin na sila rito. Diosa, munting engkantada, bakit kayo naririto? Ikaw pala iyan. Kasama ko ang asawa ko rito. President Fu, hindi ko ito inaasahan. Diosa, kayo po pala ang may bahay ni President Fu? Noong nakaraan, nailigtas niyo ang tatay ko. Naisip ko po kapag may oras na, ay iimbitahan kayo sa isang marangyang salusalo. Young Master Fu, ang dalawang ito ay aking mga importanteng panauhin at kung ipipilit mong manggulo pa rito, kakailanganin kitang paalisin. Young Master Long, ako, kasi, Young Master Long, magsimula na tayo. Huwag ka nang magsayang ng oras sa kanya. Sige, magsisimula na. Tunay kang pambihirang babae. Kilala mo pala si Young Master Long? Tungkol sa akin, marami ka pang hindi nalalaman. Hindi ko akalaing ang probinsyanang ito ay makakausap pa si Young Master Long. Mga Ginoo at Binibini, sa bidding na ito ng mga orihinal na bato, walang limitasyon, ang may pinakamataas na alok ang siyang makakakuha. Naririto ang 20 piraso ng pinaka-espesyal na mga bato. Ang unang piraso ay 30 kilo na balat ng elepante. Ang simulang presyo ay $1,000,000. Ginoong Dao, may halaga ba iyan? Maganda ang kulay nito. Pwedeng makuha dahil sa kalidad. $5,000,000. Nag-alok si Miss G ng $5,000,000. $5,000,000? Isa, $5,000,000. Dalawa, $5,000,000. Tatlo. Pagbati kay Miss G, sa $5,000,000, nakuha mo ang batong ito. Tatay, bakit po ang batong iyon ay kumikinang? Kaya niya palang makitang nagliliwanag ang mga iyon? Dahil ang bawat kulay ng mga hiyas ay magkakaiba, ang makita itong nagniningning ay senyales na may laman ng loob. Fromdi, Kuya Ting Chuan, malalaman mo rin ang tunay kong kakayahan. Maghanda ka ng iwanan ng asawa mo. Sir, sige na, hiwain mo na. Uy, ang Master Dao na iyan ay ang hari sa larangan ng batong hiyas. Siguradong may makukuha diyan. Diyos ko, isang ice type. Ganito kalaking ice jade. Nasa $100,000,000 man lang ang halaga. Wala talagang kaparis ang Miss G. $5,000,000 lang at nakuha agad ang ganito kagandang hiyas. Ang laki ng kinita natin dito. Ganito pala kumita ng pera, Daddy. Bibigyan kita ng maraming pera. Gusto ko nito, ito, pati ito, at ito rin, kasama na ito. Pati na ito. Gusto ko ang lahat ng ito. Munting engkantada. Sa araw na ito, mayroon tayong bidding. Ang mga batong ito ay kailangang dumaan sa subasta. $100,000,000. Kukunin ko ang lahat ng iyan. President Fu, nag-alok ng $100,000,000. Meron pa bang gustong tumapat? Napakabata mo pa. Gusto mo na agad makipagsabayan sa mga eksperto, masyado kang mayabang. Miss G, ang mga batong ito ay pangit ang kalidad. Huwag niyo nang bilhin. Dahil sinabi ni Master Dao na huwag kunin, hindi na rin kami mag-aalok. Ako rin, hindi ko nabibilhin. Huwag na rin ako. Congratulations, President Fu. Sa halagang $100,000,000, nakuha mo ang mga batong ito. Fu Ting Chuan, $100,000,000. Para sa mga basurang ito, nababaliw ka na talaga. Kuya Ting Chuan, sinasabihan kita,
Huwag mo nang sayangin ang pera mo. Mabuti pa, hayaan mong bigyan ka ni Master Dao ng rekomendasyon para sa mas magandang bato. Iyang batong hawak mo ay walang anumang halaga. Anong alam mo? Ang hawak ko ay isang Ice Jade. Xiaobei ay hindi kailanman nagkamali. May lakas ka ba ng loob na ipahiwa pa ulit ito? Sige, para malinawan ka na. Sir, ipagpatuloy ang paghiwa. Wala nga talagang laman ang loob nito. Ginoong Dao, anong nangyayari? Sabi mo ay puno iyan ng berdeng jade, pero bakit ito lang ang lumabas? Ang materyales ay hindi maayos. Normal lang na magkamali sa pagtingin. Miss G, nagkaroon ito ng maliit na piraso ng ice type na jade. Maituturing na itong swerte. Ikaw, Ang maliit na piraso ng ice type na ito, nasa ilang daang libong dolyar lang ang halaga nito. Binili mo ito sa subasta ng 5 milyong dolyar. Hay, napakalaki talagang lugi niyan. Totoo yan. O ano? Tama ako, di ba? kahit paano ay nakakuha ako ng jade na nagkakahalaga ng ilang daang libo, mas mabuti na ito kaysa sa 100 milyong dolyar na ibinayad mo sa batong iyon. Hindi tayo sigurado riyan. Hala, ang mga basura mong ito, kapag nakakuha kayo ng magandang jade diyan, lulubog ako sa lupa at tatahol na parang aso sa harap mo. Sabi mo yan, kapag sinungaling, magiging tuta. Sige, kapag ang mga basurang ito ay walang lumabas na maganda, gusto kong ikaw ang lulubog sa lupa at hihimatayin sa pagdila ng sapatos ko. Nagkasundo na tayo. Hehe, nagkasundo na tayo ha. Bilis, gawin mo na. Ciao, Bay. Wala bang problema? Panoorin mo na lang kung ano ang mangyayari. Boss, gusto ko ganito ang paghiwa. Ganito rin dito. At dito, pati dito rin po. Ito po. Ayos lang. Sundin niyo ang utos ni Munting Engkantada sa paghiwa. Sige po. Diyos ko, isa itong glass type na emerald jade at puno pa ito ng kulay berde. Wow, Diyos ko. Puno ng berde. Grabe. Hindi maaari. Ang papangit ng mga batong ito sa basket. Bakit? Pawang glass type jade lahat? Jade nga ang mga ito. Sinusuwerte lang siya, at napansin niya ang hindi nakikita ng iba. Pero hindi ako naniniwalang ang lahat ng natitirang bato ay may laman ding mamahalin. Tama. Kung talagang magaling kayo, hatiin niyo ang lahat ng bato sa basket na iyan ngayon din. Xiaobei, ipakita mo sa kanila para matauhan sila. Ang batong ito, hiwain nyo ng maliit na butas dito, tapos hatiin nyo sa magkabilang tabi. Sige po, masusunod po. Wow! Grabe! Isa itong Imperial Green. Ang halaga nito ay hindi bababa sa 100 milyong dolyar, di ba? Hiwain pa. Lahat yan hatiin nyo. Hitian Jade. Ruby. Ang mga piniling bato ng batang ito, lahat ay may lamang hiyas at matataas na uri pa lahat. Sa pagkakataong ito, si President Fu ay kikita ng hindi bababa sa 5 bilyong dolyar. Daddy, ipinag-ipon po kita ng pera. Napakabait ng anak ko. Wisit, bakit ba ang suwerte-suwerte ng maginang ito? Ang swerte ay bahagi rin ng kakayahan. Kanina lang, sino nga ba ang nagsabi sa akin na kapag natalo ay aarte na parang aso? Aw-aw. Sinuwerte lang silang manalo sa ilang basyong bato, di ba? Para paluhurin ang anak ko, hindi iyan mangyayari. Buisit. Hindi maaari. Paano ako natalo ng isang hamak na babae mula sa probinsya? Ginoong Dao, pumili ka agad ng isa pang bato. Dahil sa mga linyang ito sa balat ng bato, siguradong may laman ito. Ang isang ito ay napakaganda. Kukunin ko iyan sa halagang 30 milyong dolyar. 30 milyong dolyar. Miss G, ang batong ito ay sa iyo na. Hatiin niyo iyan. Gusto kong mapahiya si Shu Qinghua.
Ay naku, wala nga talagang laman ang batong ito. Wala palang kwenta. Paano nangyari iyon? Ginoong daw, hindi ba ikaw ang hari ng pagpili ng bato? Pero bakit ka natalo ng isang bata? Miss G, sadyang may nananalo at natatalo. Sa pagkakataong ito, tinatanggap ko ang aking pagkatalo. Ikaw? Wala kang silbi. Kukunin ko ang buong kahon na ito. Bibiling ko ang 2 basket ng bato na iyan. Tungkol po diyan, President Fu, ang mga natitirang bato na ito ay hindi gaano maganda ang kalidad. Baka gusto niyo pong pag-isipan ulit. Hindi na kailangan pag-isipan pa. 200 milyong dolyar. Bibilhin ko na lahat. 200 milyong dolyar? Para sa isang basket ng mga karaniwang bato lang? Puting Chuan, baliw ka na ba? Kuya Ting Chuan, sinabi na ni Young Master Long na ordinaryo lang ang kalidad ng mga batong ito. Ang swerte ng babaeng probinsyana na iyan. Hindi palaging magiging ganyan kaganda. Pinapayuhan kita na pag-isipan mo itong mabuti. Ang desisyon ko. Dapat mo pa bang kuwestiyonin? Dahil sinabi niyong swerte lang kami, Chow Bei, patunayan mo ang kakayahan mo. Opo. Boss, gusto ko po ang isang ito. Sige. Ito na, ang pirasong ito. Diyos ko, isa pala itong pambihirang Violet Jade. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 2 bilyong dolyar. Wow. President Fu, congratulations po sa inyo. President Fu, sir, gusto niyo pa po bang putulin ang mga natitira? Gusto mo bang ipagpatuloy ang pagputol? Wag na siguro. Sigurado naman akong may lalabas na mamahaling baturian. Pagdating ng panahon, gagawa ako ng pinakamagandang set para kay Lolo. Naintindihan ko. Ang basket na ito ng mga bato ay siguradong habang nagmumukhang ordinaryo ay mas nagiging mahal. Young Master Long, kukunin ko ang buong basket na ito ng mga bato sa halagang 500 milyong dolyar. Young Master Long, magbabayad ako ng 1 bilyong dolyar para makuha ang lahat ng ito. Young Master Long? Dito, putulin mo rito. Sige po. Xiaobei, sa tingin mo ba ay may lalabas na mamahaling bato sa kanila? Mga ordinaryong bato lang naman ang mga iyan. Paano itong nangyari? Walang kahit ano. Hindi ito maaari. Ito. Lahat ng ito ay putulin nyo na. Bilisan nyo. Anong tinitingnan nyo riyan? Sige na, putulin nyo na. Sige pa, putulin niyo silang lahat. Wala na. Tapos na ako. Naubos ang pera ko. Ano bang nangyayari dito? Mahigit 1 bilyong dolyar sa account ng kumpanya, ang lahat ng pondo ay biglang naglaho. Papa, ako. Hindi ko na alam ang isasagot ko sa board of directors. Ang pagiging rich young lady mo, tapos na ito. Papa. Nako. Tapos na ang palabas. Uwi na tayo. Opo. Sige. Shu Qinghua, humanda ka sa akin. Sasagutin ko lang ang tawag tungkol sa trabaho. Sige. Walang hiya kang bata ka. Kayo ba ni Young Master Long ang nagkampihan para ipahamak ako? Hindi ba? Bad Tito, sinabi ko na sa iyo, ikaw mismo ang gumagawa ng sarili mong kamalasan. Dahil sa iyo, nawala ang lahat sa akin, lintik lang ang walang ganti sa iyo. Bitawan mo ako. Kung hindi, magiging malubha ang kahihinatnan mo. Ang lakas ng loob mong api ng anak ko. Tingnan natin kung ano ang gagawin ko sa iyo. Sino ang sumuntok sa akin?
May multo? May multo? Saklolo, tulungan niyo ako. Kamakailan ba ay nagkakaroon ka ng masasamang panaginip tuwing hating gabi? At kapag nagising ka, buong katawan mo ay sumasakit nang hindi mo maipaliwanag na tila ba binugbog ka ng kung sino? Paano mo nalaman? Isang magaling na manghuhula si Xiaobei. Kaya niya mahulaan ang lahat. Hindi mo ba nasaksihan iyon kanina? Ibig bang sabihin ay may malubha akong karamdaman? Ang sakit mo ay wala ng lunas. Hindi ka lalampas sa 7 araw. Batang Divine Doctor? Batang Divine Doctor! Nagsusumamo po ako sa inyo, maaari po ba niyo akong tulungan? Parang awa niyo na Batang Divine Doctor. Bibigyan kita ng tamang direksyon. Ngayong 12:00 ng gabi, pagkabalik mo sa inyong bahay, lumuhod ka ng nakaharap sa 4 na sulok ng mundo, pagkatapos ay sumigaw ka ng 3 beses na isa kang inutil at humingi ka ng tawad kay Fu Tingchuan. Gawin mo ito sa loob ng 7 araw at gagaling ka. Po? Susunod po ako. Tiyak na gagawin ko iyan. Inaapi na naman ba kayo ni Fuling Xiao? Naayos na po namin iyon ni Mommy. Tara na. Tara. Mataimtim. 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 Wala akong silbi. Wala akong silbi. Wala akong silbi. Wala akong silbi. Fu Tingchuan, patawad sa'yo. Wala akong silbi. Wala akong silbi. Wala akong silbi. Mataimtim sa sala. Sa sala. Sa sala. Mula Hilaga hanggang Timog, mula Kanluran hanggang Silangan, dito sa dako na ito. Wala akong silbi. 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 Fu Tingchuan, nagkamali ako. Humihingi ako ng paumanhin, talagang humihingi ako ng paumanhin. Fu Tingchuan, nagkamali ako, nagkamali ako. Sandali, sandali, sandali. Anak, anak ko. Ano bang ginagawa mo? Tumayo ka na. Ikaw, tumayo ka na dyan. Parang matatapos na ang buhay ko. Ayos ka lang naman kanina, bakit parang matatapos na? Ha? Ano ba talagang nangyari, ha? Ma, huwag na kayong magtanong. Marunong manghula si Xu Qinghua at ang anak niya. Nahulaan nila na hindi na ako aabot ng 7 araw. Kailangan ko tuwing hating gabi na mataimtim na lumuhod at humingi ng tawad para maligtas ang buhay ko. Fu Tingchuan, nagkamali ako. Huwag ka nang lumuhod. Tumayo ka na po. Tumigil ka na sa pagluhod. Anak, maging matino ka nga. Nagpahula na ako kay Master. Wala kang kahit anong sakit. Nabiktima ka lang ng sumpa ng masamang tao. Sumpa? Anak, sabi ni Master, kapag natutulog ka, ilagay mo ang papel na ito sa ilalim ng iyong unan, hindi aabot ng 3 araw, mawawala na ang sumpa sa iyo. Walang hiya talaga. Ang masamang babaeng si Xu Qinghua, nagawa niya akong lokohin. Ang probinsya ng iyan ay hindi mapagkakatiwalaan. Kapag nawala na ang sumpa mo, hayaan nating si Master ang dumesidya sa kaniya. Sige po. Ngayon ay puno na ako ng enerhiya. Basta't malampasan lang ang panganib sa buhay ni Daddy, ay isasama na ako ni Mommy palayo kay Daddy. Pero ayokong makipaghiwalay kay Daddy. Xiaobei. Daddy, Mommy, masakit ang puso ko. Bakit masakit ang puso mo? Masyado ba itong nanghihina?
Mami, mahina po ang pakiramdam ko ngayon. Maaari po ba ninyo akong tabihan sa pagtulog? Hay nako, ano na naman ang iniisip ng maliit mong utak? Huwag kang malikot ngayong gabi. Daddy, sumama ka rin po, maaari ba? Hindi pa nararanasan ni Xiaobei ang mainit na yakap ng isang tatay. Napakakaawa naman ni Xiaobei. Kapag nahanap ko ang walang kwentang ama ni Xiaobei, talagang parurusahan ko siya. Sige. Mami, kapag hinalikan niyo po ako, hindi na ito masakit. O kumusta na? Maayos na ba? Masakit pa rin po ng kaunti. Daddy, humalik ka rin po. Sige. Isa talaga akong henyo. Zhu Qinghua, anong ginawa mo sa akin? Huwag kang mag-isip ng mali. Kasal tayo sa ilalim lang ng kontrata, impossible kitang magustuhan. Tiyak na sinadya ito ni Xiaobei. Nagkunwari si Xiaobei na may sakit para lang mapatulog tayo ng magkasama. Talagang kasal sila sa kontrata lang? Para manahin ni Fu Tingchuan ang pamilyang Fu, gumawa pa siya ng peking kasal sa isang babae at nagdala pa rito ng isang batang hindi naman sa kanya. Tingnan mo kung paano ko siya ilalantad. Masamang tiyo, anong ginagawa mo sa bahay namin? Ang lakas pa ng loob mong makinig ng palihim sa usapan ni na tatay at nanay. Naku, munting bata, nandito ako para magpasalamat sa inyong pamilya dahil sa pagligtas niyo sa buhay ko. Nagsisinungaling ka. Masamang tao, bakit mo binubunot ang buhok ko? Siyempre kasi gusto kita. Siguradong sinadya iyon ni Xiaobei. Nagkunwari siyang may sakit para mapatulog tayong dalawa sa iisang kama. Wala akong anumang masamang balak sa iyo. Ganoon ba talaga ang galit ng babaeng ito sa akin? Legal tayong mag-asawa. Ano bang masama kung matulog tayo ng magkasama? Hindi ba't nagkasundo na tayong magkunwaring kasal lang? Bakit kailangan pa nating gawin ang tungkulin bilang mag-asawa? Nanay, ano po ba ang tungkulin ng mag-asawa? Ang tungkulin ng mag-asawa ay... Ito ang halimbawa ng tungkulin ng mag-asawa. Tingnan natin kung pandidirihan mo pa rin ako. Lolo. Siling Xiao, oh. Sabi mo sa telepono ay may mahalaga kang sasabihin. Ano iyon? Lolo, itong si Fu Tingchuan, isa siyang manloloko. Itong si Fu Tingchuan ay isa lang manloloko. Tumahimik ka. Alam ko ang ugali ni Tingchuan. Huwag kang gumawa ng kwentong nakakatakot. Lolo, itong si Fu Tingchuan po, para lang makuha ang pwesto bilang tagapagmana ng pamilyang Fu, ay naghanap ng kung sinong babae at nagdala pa rito ng isang batang hindi kilala ang ama. Lolo, tungkol po sa bagay na ito, kailangan niyo pong maging patas. May ganun bang nangyari? Hump. Nagpagawa na si Ling Xiao para kay Ting Chuan at sa batang ito ng isang paternity test at nandito na ang resulta ng pagsusuri. Tapos na ang lahat. Peking anak, mabubuko na tayo. Ano po ba ang DNA? Kasal na kami ni Qinghua sa papel, hindi biro o peke ang aming kasal. Desisyon mo kung sino ang papakasalan mo, pero hindi ka pwedeng magdala ng basta-bastang bata para maging munting prinsesa ng pamilyang Fu. Palagay ko ay dahil hindi maayos ang pinagmulan ng nanay mo, kaya siya nakagawa ng katulad mong isang matigas ang ulo at suwail na anak. Ayos lang na insultuhin niyo ako, pero wag niyo pong idadamay ang nanay ko. Tay, ito po ang kanilang resulta ng paternity test. Lolo, kung anak ba talaga ito ni Fu Tingchuan, malalaman niyo po kapag binuksan niyo iyan, di ba?
Kapag nalaman ni Fu Tingchuan na si Xiaobei ay tunay niyang anak, tiyak na hinding-hindi niya ako tatantanan. Ito. Bakit wala namang laman ito? Blankong papel. Paano itong nangyari? Anak, ikaw, hindi ba nagpa-DNA match ka? Anong nangyayari? Gawa lahat ito ni Fu Tingchuan, pinalitan niya ang mga dokumento? Tama na. Sa tingin ko, nawala ka na sa sarili mo dahil sa selos. Lolo, narinig ko mismo sina Fu Tingchuan at Xu Qinghua, peke ang kasal nila. Tumahimik ka. Nananampalataya ako sa pagkatao ni Fu Tingchuan. Simula sa araw na ito, tinatanggal na kita. Sa posisyon mo bilang project manager ng Fu Group, magpakabait ka na lang at maging katulong ni Fu Tingchuan. At isa pa, pukumpiskahin ko lahat ng ari-arian ng pamilya niyo. Ako ang legal na tagapagmana, bakit ako magiging katulong lang ng isang anak sa labas? Lolo, napaka-unfair nyo. Lolo sa tuhod, ako po talaga ang apo nyo, hindi nagsisinungaling si Xiaobei. Siyempre naniniwala si Lolo kay Xiaobei. Sige na, wala na ang mga panggulo. Kayo naman, maiwan kayo rito at samahan akong kumain. Opo. Sige po, Lolo. Ano bang nangyayari sa akin? Umasa pa talaga ako na sa paternity test report. Lalabas na si Xiaobei ang anak ko. Sana ay manatili si Xu Qinghua. Bakit ka nakatulala riyan? Bakit mo na naman inilabas ito? Lagot! Anong ginagawa mo? Ako. Nag-exercise lang po ako. Baliw. Nakakagalit talaga. Ang matandang iyon, hinayaan na nga siyang maging tagapagmana, bakit kailangan ko pa siyang paglingkuran? Anak, talagang may pinapaboran ng lolo mo. Sa tingin ko, hindi dapat manatili itong si Fu Tingchuan. Ang suwail na anak na ito? Kung alam ko lang na magkakaganito siya, dapat ay hindi ko na lang siya hinayaang mabuhay. Anong kinatatakutan mo? Itong si Fu Tingchuan? Mawawala rin siya sa tamang panahon. Ipalit niyo ang talisman na ito sa likod ni Fu Tingchuan at pagkatapos ay painumin niyo siya nito. Sa loob ng 3 araw, tiyak na matatapos na si Fu Tingchuan. Salamat, Master. Haha. Kapag nagtagumpay na ang lahat, huwag mong kalilimutan ang ipinangako mong gagawin para sa akin. Basta't mawala lang ang Fu Tingchuan na ito, nakahanda akong sumunod sa bawat utos ni Master. Master, kapag naging tagapagmana na ng pamilyang Fu ang anak ko, asahan mong may malaking pabuya ka. Hi. Ang tanging magandang bagay sa pagpasok sa pamilyang Fu ay ang ma-enjoy ang... Naku, may nangyaring masama kay Daddy. Anong nangyari? Hello, Sekretaryang Jiang. May nangyari ba kay Fu Tingchuan? Ma'am, hindi po maganda ito. Bigla pong nahimatay si Boss Fu at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagigising. Diyos ko, itong si Fu Tingchuan, salot siya sa mga lalaki, yang Fu Tingchuan na iyan, ngayon ay isa na lang taong malapit na ring mawala. Itay, ito ang karma niya, ha 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 ha. Sinasabi ko sa inyo, Tay, dapat noon pa man ay hindi na natin kinuha ang suwail na anak na iyan at ginawa niyo pa siyang tagapagmana? Magsitigil kayo. Papagpagan lang kita ng alikabok. Nagbabasa ka? Mukhang okay naman ang lahat sa kuya, kaya aalis na muna ako. Masyadong naging paborito ni Lolo ang iba, kinukuha ko lang naman ang mga bagay na dapat ay sa akin. Anong nangyayari? Nagsasagawa ng pagtitipon para sa proyekto si President Fu ngayon nang bigla na lang siyang nagkaroon ng labis na sakit sa katawan, nawalan siya ng malay at lahat ng mga eksperto ay hindi alam ang gagawin. Qinghua,
marunong kang manggamot. Pakiusap, iligtas mo si Ting Chuan. Hoy, hindi pa ba siya tapos? Tingin ko ay hindi na rin siya magtatagal. Ngayon, wala na kayong pwedeng sirain sa akin. Hemp, yabang mo naman. Ikaw ang pinakamaingay dito. Masyadong mahina ang katawan ni Daddy ngayon. Huwag niyo munang istorbohin si Mommy sa paggamot sa kaniya. Swerte lang siya. Isa lang siyang babaeng taga-nayon, hindi naman nakatapos ng formal na pag-aaral, paano siya matututong manggamot? Tama na. Magsilayas kayong lahat, alis! Lumayas ka. Lolo, kayo, Wala na tong lunas. walang lunas? Angga ka, hindi naman ito parang sakit. Napakalakas ng kanyang enerhiya at hindi rin mukhang sinasapian ng masamang espiritu. Masyadong malakas at matatag ang kanyang pulso at lalong hindi ito mukhang nalason. Mommy, ang kaya ko lang malaman ay, may nangyari kay Daddy. Dahil sa masamang tao na si Fu Lingxiao, pero maliban doon, wala na akong ibang mahulaan. Si Fu Lingxiao na naman. Daddy, ito na kaya ang pinakamatinding pagsubok sa buhay ni Daddy? Anong gagawin natin? Mawawala na si Daddy. Xiaobei, huwag kang mag-alala. Noong bumaba ako ng bundok, binigyan ako ni Lolo ng isang gamot na pampahaba ng buhay, siguradong magigising siya pansamantala nito. Mami, dadaan ba sa bibig mo ang pagpapainom? Kasi wala pong malay si Daddy ngayon, ganoon po ang napapanood ko sa telebisyon. Ikaw, bawasan mo nga ang panunood ng mga walang kwentong drama na iyan. Hindi iyan maganda para sa mga bata. Huwag tumingin. Huwag tumingin sa bawal. Ito ay Naku, bakit lumitaw na naman ang kwintas na Jade? Gising ka na? parang nakita ko na. Buo na ang kwintas ko. Po? Isa lang naman iyan. Baka dahil lang, nagmamananagin ka dahil sa sakit mo. Talaga? Hala, bakit hindi pa siya gumagaling? Lolo, matagal ko nang sinasabi sa inyo na ang Shu Qinghua na ito ay isang mandaraya, wala siyang alam sa panggagamot. Sa tingin ko, dapat na nating ihanda ang lahat dahil wala na siya pag-asa. Para kanino naman ang inihahanda nyo? Gising ka na talaga? Daddy, nalaman ko na po, siya ang nagtangkang saktan kayo. Nasa kotse ang ebidensya. Sekretaryang Jiang, kunin mo yon. Opo. Bakit? Ngayong gising na ako? Parang hindi ka yata masaya? Masaya ako. Dahil gising na ang aking kuya, paano akong hindi magiging masaya? Kuya? Masayang masaya talaga ako. Kuya, dahil maayos ka na, mauuna na muna ako. Hoy, masamang tao. Sinaktan mo ang daddy ko. Saan mo balak pumunta? Ano bang pinagsasabi mo, ha? Sinong nanakit sa daddy mo? Bata ka pa. Dapat maging responsable ka sa mga sinasabi mo. President Fu, totoo ngang sa kotse ni Fu Lingxiao, nakita ang bote ng gamot. Ito ang kuha mula sa CCTV. Ito ang soul-breaking powder. Kapag nainom ito, sa loob ng 3 araw, siguradong wala ka na. Lolo, makinig po kayo sa paliwanag ko. Ito ay pakana niya para hamakin ako. Walang hiya ka? Si Ting Chuan ay panganay mong kapatid, pero nakuha mo pa siyang saktan? Ikaw talaga, hindi ka na natuto. Simula sa araw na ito, ang buong pamilya mo ay ipapatapon ko sa ibang bansa at puputulin ang lahat ng inyong pondo. Lolo, bakit ang isang bastardong gaya niya ay makukuha ang mga ari-arian ng pamilyang Fu? Habang ako na tunay na tagapagmana ay palaging naiipit dahil sa kanya at kailangan pa na maipatapon sa ibang bansa? Bakit? Anong rason? Naku po, Dad. Sa tingin ko ay tuluyan na kayong naging ulyanin. Lapastangan! Sekretaryang Jiang! Andito po ako. Ipaalis mo silang lahat sa pamilyang Fu. Ako, si Fu Yuanjiang.
Ituturing na wala ng anak at apo. Kami na ang aalis. Matandang hukluban? Parurusahan ka rin ng langit, Hemp. Kasalanan nito. Paano nagkaroon ng pamilyang Fu ng ganitong mga traidor? Hemp! Ang gamot na iyon, pansamantala lang napipigil sa lason sa katawan mo. Kung gusto mo itong tuluyang gumaling, kailangan pa natin ng ilang sangkap para sa lunas. Ano ang mga iyon? Magpapahanap ako sa mga tauhan ko. Mayroong kabuang 4 na sangkap. Una ay ang ginseng na kamay ng Buddha mula sa bundok Sishan. Pangalawa ang 1,000 taong lotus ng niyebe ng bundok Tianshan. Pangatlo ay ang siyam na dahong herb ng pagbabalik loob ng Shaju. At ang huling sangkap, ang Baikaodan, ay lalabas sa grand ceremony ng mga Divine Doctor. Ang ibang mga gamot ay madali lang. Ano ba itong grand ceremony ng mga Divine Doctor? Sa bansang siya grand ceremony ng mga Divine Doctor, kailangan doon ng imbitasyon. Pwede kitang isama doon. Sige, puntahan natin ang grand ceremony ng mga Divine Doctor na iyan. Ingat! Daddy, para po iligtas kayo ni Mommy, binigyan niya po kayo ng kanyang enerhiya, kaya siya nanghihina ngayon. Kahit na sa pangalan lang ang pagiging mag-asawa namin, paulit-ulit niya pa rin akong iniligtas. Ako, kailangan ko muna kumuha ng lunas para sa iyo. Hindi naman masyadong madali ang gamot. Nangihina ka pa ngayon, kailangan mong magpahinga. Walang hiya talagang hayop na iyan. Ano bang kalokohan niyang master? Ang gamot na binigay mo ay walang silbi. Nagpapanggap ka lang. Sigurado ka bang ininom niya ang lason? Ako mismo ang naglagay ng gamot, pero hindi pa lumalampas ang 2 oras ay gising na siya at maayos na maayos pa siya ngayon. Walang hiya. Sa halip, dahil sa nangyari ay napaalis na ako sa pamilya Fu. Ikaw. Wala kang silbi? Hindi ka maaasahan sa kahit ano? Puro kamalasan lang ang dala mo. Nagpupugay po kay Master. Nagpupugay po kay Guro. Ito ang paanyaya para sa grand ceremony ng mga Divine Doctor. Kailangan mong magtagumpay sa pagkakataong ito. Hindi tayo pwedeng mabigo. Opo. Nabalitaan ko na ang seremonyas ngayon ay tinipon ang pinakamagagaling na ekspertong medikal sa buong mundo. Kung sino man ang makakagamot sa sakit ni Reyna ng siya, ay makukuha ang kaisa-isang Baikaudan sa mundong ito. Hindi ko rin alam kung ano ang sakit ni Reyna ng siya, kung ano ba talaga ang dinaramdam niya. Narito na ang pinakamayamang tao sa mundo. Siya pala ang mahiwaga at napakailap na siyang pinakamayamang tao sa Jiangcheng, ang nangunguna sa listahan ng mga bilyonaryo na si President Fu. Mas gwapo pa si President Fu kaysa sa mga nasa litrato. Pero sino kaya ang babae at ang batang kasama niya? Narito na ang mahal na Reyna. Naku, ano kaya ang nangyari sa kanya? Ano kaya ang sakit niya? Nagpupugay po sa inyo, mahal na Reyna. Nagpupugay po sa inyo, mahal na Reyna. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagpunta rito sa Shagwo para sa ating dakilang pagtitipon ng mga manggagamot. Kung sino man ang makakapagpagaling sa aking karamdaman, hindi lang niya makukuha ang natatanging Baikaudan sa mundong ito, kundi pati na rin ang sangkatlo ng kayamanan ng aking bansa. Sangkatlo ng kayamanan ng Shagwo, daan-daang bilyong dolyar iyon. Hindi baka higit pa doon. Doktor ako? Kaya kong magpagaling. Doktor din po ako. Mga Ginoo, bilang pinuno ng bansa ang mahal na Reyna, at upang masiguro ang kanyang kaligtasan, ang sinumang manggagamot na susuri sa kanya ay hinding-hindi maaaring humawak sa katawan ng mahal na Reyna. Ang sinumang lumabag ay parurusahan ng mabigat. Kung hindi pwedeng humawak, paano siya gagamutin? Kaya ko po iyan. Isang bata lang? Akala mo ba ay makakagamot ka, bata? President Fu, disiplinahin mo naman ang taong dinala mo. May sariling paraan si Xiaobei.
Mahal na Reyna, nagsimula ang sakit niyo kalahating buwan na ang nakalilipas. Nakakaramdam po kayo ng sobrang sakit sa puso. Para bang nagbabaga at giniginaw ang buo ninyong katawan. At nahihirapan kayong huminga. Kung hindi ako nagkakamali, mawawala na kayo sa mundong ito bago matapos ang gabi. Saan galing ang batang ito? Naglakas loob ka pang sabihin na mawawala ang asawa ko. Ang sinasabi ng batang ito ay pawang katotohanan. Marunong ka ba talagang manggamot? Hindi po ako marunong manggamot, pero ang mami ko ay isang dalubhasang doktor. Ang pangalan niya ay Xu Qinghua at kaya niyang pagalingin ang kahit anong sakit. Mahal ko, bata lang siya. Kung ganoon, pakiusap, patingin po kayo kay Divine Physician Xu. Pumarito po ang dalubhasang doktor. Sige. Sandali lang. Lahat kayo, ang babaeng ito na si Xu Qinghua, ay isa lamang manloloko. Hindi siya totoong doktor. Ano? Isa pala siyang manluloko. Tama, isa siyang huwad na manggagamot. Mahal na Reyna, ang nasa likod ko na ito ay ang pinakamalakas sa kabilang lupain na si Poison King na may kakayahang bumuhay at magpagaling ng malalalang karamdaman. Si Poison King? Siya pala? Ang sikat na si Poison King. Siya ang nangunguna sa pambansang doktor ng kabilang lupain sa listahan. Kung gayon, ang sakit ng Reyna ng siya ay may pag-asa pang gumaling. Sino ba yung Poison King na yan? Bakit hindi ko pa naririnig ang tungkol sa kanya? Kilala si Poison King na pinakamalakas sa kabilang lupain. At sa listahan ng mga pinakamahuhusay na doktor, pasok siya sa top 3. Kahit na marami kang alam sa medisina, kumpara sa kanya, may kalayuan pa ang agwat mo. Wala akong pakialam kung sino siya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mapahamak ka ng ganoon lang. Kahit sino pang hari yan, talagang kukunin ko ang baikaudan na ito. Talaga bang nag-aalala ka para sa akin? Kamahalan, magpapatotoo ako na itong si Xu Qinghua ay isa lang na babaeng taga-bukid. O kaya naman ay isa lang naganap na mapagpanggap na manghuhula. Masamang tao ka. Lagi mo na lang kaming binibigyan ng problema. Mag-ingat ka, baka malasin ka ng husto. Munting bata, ang mamalasin ng husto ay ang tatay mo na wala ring mararating. Lumayas ka na rito. Fooling Xiao. Pinapayuhan kitang mag-ingat sa mga galaw mo dahil kung hindi lang basta pagpapaalis ang matatanggap mo. Hoy, kapag nakuha ko na mula kay Kamahalan ang sangkatlo ng kanyang mga kayamanan, si Pamilyang Fu ay wala na ring halaga sa akin. Poison King, simulan mo na ang paggamot kay Kamahalan. Opo. Ang mami ko po ang unang dumating. Kung may gagamutin, dapat ang mami ko ang mauna. Umalis ka rito, bata ka. Sa lahat ng bagay, dapat ay sinusunod kung sino ang nauna. At totoong, ang bata at ang nanay niya ang unang dumating. Sige, tingnan natin kung paano manggagamot ang babaeng taga-bukid na iyan. Ito ang kilalang pagsusuring pulso gamit ang sinulid. Alam niya pala ang teknik na ito. Xiaobei, sige na, ilabas mo na ang gamit. Opo. Sige po. Isang repolyo? Repolyo? Gagamit siya ng repolyo para manggamot? Nawawala na ba siya sa sarili? Talagang repolyo lang ang gagamitin mo para paglaruan si Reyna, pagbabayarin kita. Ang aking repolyo ay nagtaglay ng kapangyarihan ng kalikasan. Kayang-kaya nitong alisin ang lason sa katawan ni Reyna. Subukan na natin. Wala naman tayong ibang magagawa kundi sumubok. Nagawa mo pang hamakin ang asawa ko. Bakit sumuka ng dugo at nawala ng malay si Reyna? Sa harap ng maraming tao, nagawa mong gumawa ng krimen, binaliwala mo ang batas ng bansang siya. Ngayon, papaparusahan kita ng ayon sa batas. Mabubulok ka sa kulungan. Normal lang ang sumuka ng dugo dahil kailangang ilabas ang lason para tuluyang gumaling ang katawan ni Reyna mula sa mga lason. Kung magkaroon man ng anumang problema, ako ang mananagot, walang kinalaman ng asawa ko rito. Hindi ko akalaing marunong ka palang managot.
Ano naman ang ipapanagot mo? Si Reyna, siya ang pinuno ng bansang siya. Kapag may nangyaring masama sa kanya, magkakaroon ng giyera kahit may 10 ka pang buhay, hindi sapat iyon para pambayad. Kuya Ting Chuan, binalaan nakita noon pa, isang manloloko ang Xu Qinghua na iyan. Ginoong Lin, kritikal na ang kalagayan ni Reyna ngayon. Mas mabuting hayaan na si Poison King ang gumamot sa kanya. Poison King, nakikiusap ako sa iyo. Iyan ang lason ng butiki. Tigil na. Gusto mo bang lagyan ng sumpa si Reyna? Anong alam mo? Inililigtas ko si Reyna. Ito ang lizard goo. Kapag ginamit mo ito, sa loob ng 3 araw, mawawalan ng malay ang Reyna. Magiging sunod-sunuran siya sa iyo na parang manika. Kulam? Hindi ba iyan ay mapanganib para sa Reyna? Ang butiki ko ay kayang sumipsip ng anumang lason. Sa buong mundo, ako lang ang tanging makakaligtas sa Reyna. May alam ka ba sa panggagamot? Ang husay sa panggagamot ni Poison King ay napakataas na. Sino ka para kwestiyonin niyon? Poison King, huwag kang magpaabala sa babaeng iyan. Baka maantala ang panggagamot sa mahal na Reyna. Kailangan ba natin silang pigilan? Huwag muna tayong magmadali. Hintayin nating mapahiya sila, para sa huli ay pagkatiwalaan nila tayo ng lubos. Gising na. Gising na ang mahal na Reyna. Ginoong Lin, maayos na ang kalagayan ng Reyna. Poison King, isa ka talagang henyo na doktor. Ang 2 bahagi ng kayamanan ng bansang siya ay ibibigay ko sa inyo sa lalong madaling panahon. At isa pa, ang baykaudan na ito ay ibibigay ko kay Poison King. Ha ha ha. Kuya Ting Chuan, alam ko na, kailangan mo ang baykaudan na ito. Kapag nakipaghiwalay ka kay Xu Qinghua, ibibigay ko ang baykaudan na ito sa iyo. Binibini, huwag kang magpabulag sa pag-ibig. Hindi ako makikipaghiwalay. At lalong hindi kita pakakasalan. Bakit? Pagdating sa ganda at katayuan sa buhay, ano ba ang wala sa akin na meron sa babaeng iyan? Para sa akin, si Qinghua ay tapat, mabait at walang kapantay. Gusto sana kitang tulungan para sa iyong ikabubuti, ngunit dahil sa tigas ng ulo mo, bahala ka na sa mangyayari sa iyo. Naku, may nangyaring masama sa Reyna. Ubo. Mahal ko. Wala nang tibok ng puso ang asawa ko. Naku po. Siguradong ang Xu Qinghua na ito, ang pechay niya ang nagpahamak sa mahal na Reyna. Bakit hindi mo sabihing ang dalang Poison King mo ang nagpahamak sa Reyna? Ikaw. Hoy, anong gagawin mo? Huwag kang lalapit sa Reyna. Ginoong Lin, mukhang hindi mo naman pala mahal ang Reyna. Sabi nga nila, sa oras ng gipit, kanya-kanya ng ligpit. Ang lakas ng loob mo. Hindi mo lang sinakta ng mahal na Reyna, pati katawan niya ay hindi mo iginalang. Sinong nagsabing wala na ang Reyna? Hindi ba at nagising na siya? Tingnan nyo, gising na ang mahal na Reyna. Salamat sa Diyos, asawa ko. Gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Ang pakiramdam ko ngayon ay punong-puno ng sigla at lakas. Mahal na Reyna, dahil po sa tulong ng Poison King, nailigtas po ang buhay ninyo. Nagsisinungaling ka. Ang mami ko ang nagligtas sa Reyna. Hoy, batang pasaway. Iniisip mo ba ang lahat ng nandito ngayon ay mga hangal? Ano? Isang bulok na pechay? Akalain mo namang makapagliligtas ng buhay? Sabihin ko sa'yo, kung hindi lang dahil sa tulong ng Poison King, ang mahal na Reyna ay mapapahamak na ng dahil sa mami mo. Tingin ko ay ikaw itong hindi pa rin nadadala at kailangan ng leksyon. Naniniwala akong ang Reyna ang makakapagdesisyon. Balitang may sakit sa binti ang Reyna? Sino ang mag-aakalang makakatayo na siya ngayon? Mga Ginoo at Binibini. Ang binibining Xu na ito ang nagligtas sa akin. Inisip ko na si Binibining Xu ang nagligtas sa Reyna. Mahal na Reyna,
Binigyan lang kayo ni Shu Qinghua ng isang repolyo. Halos mapahamak na kayo doon. Paanong posibleng iligtas niya kayo? Oo nga po, mahal na Reyna. Simula nang kinain ko ang repolyo ni Binibining Shu, nang ilabas ko ang masamang dugo, bumalik na ang sigla ng buong katawan ko. Pero noong inilagay ni Poison King ang insektong iyon sa loob ng katawan ko, biglang sumakit ang buong katawan ko. At nawalan ako ng malay. Hindi ako tanga, alam ko kung sino ang tama at mali. Akala niyo ba hindi ko iyon mapapansin? Anong nangyari, Poison King? Ang mga laso na butiki ko ay kontrolado lang ang isip ng tao, hindi ito dapat nagdudulot ng sakit. Kawal, kalad ka rin ang tatlong ito palabas. Hampasin sila ng 100 beses at ipatapon sa labas ng siya para magmina ng huling. Mahal na Reyna, ang 100 hampas ay masyadong malubha. Mahal na Reyna, nagsusumamo po ako, patawarin niyo na kami. Talagang mapapahamak ang sinumang gumagawa ng masama. Hahaha, tama ang hula ko, di ba? Minalas kayong tatlo. Bilis! Bilis! Mahal na Reyna, patawarin niyo po kami, mahal na Reyna. Maghanda ka, Shu Qinghua. Daddy at Mommy, ang tunay na nagpahamak sa Reyna ay nandito pa rin sa loob ng bulwagan. Xiaobei, pati iyan ay nahulaan mo? Siyempre naman, isa akong magaling na manghuhula. Reyna, hindi lang ito basta misteryosong sakit, kundi nalason po kayo. Lason? May mga gwardya ako gabi at araw? Sinong magtatangkang magpahamak sa akin? Ang taong gumawa niyan sa inyo ay wala sa malayo. Nandito lang siya sa harapan niyo. Siya iyon. Huwag kang mag-imbento ng kwento. Lin Tianwen, gusto mo ba akong saktan? Mahal ko, ako ay. 5 taon na tayong kasal. Alam ng langit ang pagmamahal ko sa iyo, at ang araw at buwan ang saksi. Paano naman kita masasaktan? Huwag kang titingin sa panlabas na anyo. Reyna, panoorin mo ito. Ito ang Truth Talisman. Kapag tinamaan ka nito, tanging katotohanan lang ang masasabi mo. Ikaw ba talaga ang naglagay ng lason sa Reyna? Magsabi ka ng totoo. Ako nga ang naglagay ng lason. Ako ang nagpahamak sa kanya. Ha 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 ha. Talaga bang ikaw ang nagpahamak sa akin? Bakit? Kapag hindi ka pa nawala, paano ko makukuha ang trono? Mula pa noong umpisa, ang tanging mahal ko lang ay ang iyong kapangyarihan, napakagago mo. Ha 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 ha. Hay nako. Ang Ginong Lin na ating pambansang guro. Ganitong klase pala siyang tao. Sa loob ng maraming taon, itinaas kita para magkaroon ng mataas na tungkulin na iginagalang ng libo-libo. Hindi ko akalain na magiging ganito kakasama at kawalang puso. Mahal ko, patawad. Nagkamali talaga ako. Mahal ko, patawad. Mga kawal, kalad ka rin siya palayo at ibigay sa kagawaran ng katarungan para parusahan. Patawad talaga. Nagkamali talaga ako. Mahal ko. Binibining Shu, salamat sa iyo sa pagtulong sa akin na malaman ang katotohanan sa lalaking iyan. Ang baikaudan na ito ay pagmamayari mo na ngayon. Bukod pa roon, ang 2 sa 3 bahagi ng kayamanan ng aking bansa ay ibibigay ko rin sa iyo. Napakalaking pera niyan. Heto, uminom ka lang nito at sigurado akong gagaling ka agad. Ikaw ba ang nagluto nito para sa akin? Opo. May problema ba? Masyado siyang nag-aalala sa akin. Pakiramdam ko, ang makasama siya ay hindi na rin masama. Nananariwa ang ilong mo. Ang init. Mainit? Paano nangyari yon? Naku po, ang purong init ng katawan at baikaudan kapag nagsama ay parang hehuwansan. Ano ang nangyayari sa akin? Ang totoo. Nag-aalab ang katawan mo. Hindi kita pwedeng pabayaan sa ganyang kalagayan. Ang pendant na ito. Ang pendant mong ito, parang kapareha ng sa akin. Namamalikmata ka lang. Kung ako man ang babaeng iyon noon, bakit hindi ko aaminin? Regalo lang ito ng master ko na galing sa tabi-tabi. Medyo cute din siya. Nangyari na ang lahat, 7 taon na ang nakakalipas. Ang namamagitan sa amin ng babaeng iyon ay pansamantala lang. Kapag nahanap ko siya, bibigyan ko na lang siya ng ibang pabuya. Walang silbi. Pati ito ay nabigo pa. Master Wei, ang lahat ng ito ay kasalanan ng Shu Qinghua na iyon.
Ayon sa plano, kulam ang gagamitin ko kay Reyna ng siya sa loob ng 3 araw, magiging tau-tauhan niyo na siya. Ngunit sinira ng babaeng iyon ang lahat. Siya pala iyon. Tila para sa bagay na ito, kailangan ko ng kumilos ng personal. Hamak na babae lang siya. Kailangan pa bang kumilos kayo ng personal, maestro? Disipulo siya ni Hari ng Gamot, ang jade na suot niya ay kayang kumuha ng pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo, hindi siya basta-basta matatalo ng kahit sino. Ngunit kahit gaano pa kalakas ang isang tao, ay may kahinaan pa rin. Miss Nangong, masaya akong makipagtulungan sa iyo. Masaya ring makipagtulungan sa iyo. Hindi ba si Daddy iyon? Miss Nangong, matuto kang rumespeto. Ang manlolokong iyon, nagawa pang mga liwa. Xiaobei, tara na. Opo. Kani-kanina lang. Lumindol ba? Qinghua. Xiaobei, Qinghua. Hindi ko akalaing ang baduy na Daddy ay isa palang manloloko. Sobrang disappointed ako sa iyo. Katrabaho ko lang siya. Huwag sana kayong mag-isip ng masama. Nakita na ang lahat ni Mommy. Nakikipaglandian ka sa babaeng iyon. Lumabas lang kami ngayong araw para pag-usapan ng trabaho? Hindi ko inaasahang siya ay. Napakagulo talaga ng mga emosyong ito. Ngayong wala na sa panganib ang buhay ni Fu Tingchuan, dapat na siguro naming isama si Xiaobei pabalik sa bundok. Contract marriage lang naman ito sa simula pa lang. Magdidiborsyo rin naman tayo balang araw. Bukas ng umaga ay asikasuhin na natin ang diborsyo. Humanap ka na lang ng sarili mong paraan. Xiaobei. 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 Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din si Xiaobei. Doktor. President Fu, bihira ang dugo ng batang prinsesa na Panda Blood. Kailangan niya agad ng sali ng dugo, pero ang blood bank ng ospital ay wala ng supply ng Panda Blood. Panda Blood ang dugo ko. Kunin niyo ang sa akin. Hindi maaari. Hindi mo pwedeng ibigay ang dugo mo. Wala na tayong oras. Maghintay ka lang sa labas. Sir, hindi po kayo pwedeng magbigay ng dugo. Bakit? President Fu, hindi pwedeng magsalina ng dugo ang magkapamilya. Ano? Anong ibig mong sabihin? President Fu, pakitingnan nyo na lang po ito ng mag-isa. Sekretaryang Jiang, ilabas mo agad ang lahat ng RH negative blood sa buong lungsod. Kapag may nangyaring masama kay Xiaobei, mapapaalis ko kayong lahat. Xiaobei, gumising ka. Mami, saan po tayo pupunta? Nabisto na ang lahat. Kailangan na nating bumalik sa bundok. Huwag kang mag-alala, Xiaobei. Paghuhusayan ni Mami ang kanyang pagsasanay para mapagaling ang iyong panghihina. Saan ka pupunta? Bakit mo ako niloloko? Ako? Ano naman ang panlilinlang ko sa iyo? 7 taon na ang nakararaan. May nagtangkang menjebak sa akin. Binigyan ako ng kung anong gamot. Ang babaeng nagligtas sa akin noon ay ikaw. Si Xiaobei ay anak nating dalawa. Nagkakamali ka lang. Daddy, sa wakas ay nalaman mo na rin na ako ang tunay mong anak na babae. Xiaobei. Ano pa ang maipalulusot mo? Ganon mo ba ako katindi ayaw? Ayaw mo ba talaga ako makasama? Kung ayaw mo sa akin, bakit mo ako paulit-ulit na nililigtas? Pinapaikot mo lang ako. Nasisiyahan ka ba rito? May banta sa buhay mo, kaya gusto lang kitang tulungan. Hindi ko na kailangan yan. Ibinabalik ko na sa iyo itong jade pendant. Magkapares ang dalawang pendant na ito. Alam mo naman pala
Bakit mo pa itinatanong? Kaya pala sa tuwing ilalabas ko ang pendant na ito, ay palagi ka na lang lumalapit sa akin, hindi lang pala iyon nagkataon. Ito ang Dragon at Phoenix na pendant? Hinihigop nito ang enerhiya ng isa't isa. Ibinigay ito ng master ko bilang makapangyarihang gamit para sa aking pagsasanay. Pero nawala ko ang kalahati nito, ilang taon na ang nakararaan. Hindi ko akalaing mapupunta pala ito sa iyo. Bakit mo itinago iyan? Tungkol naman sa epekto ng pendant na ito, mukhang maganda naman. Kung palagi ko itong itatago sa tabi ko, hindi mo na ako magagawang iwanan, di ba? Sino ang mag-aakalang? Medyo matalino rin pala si Daddy. Bakit ka ba ganyan? Naku po. Mommy, sina Poison King at Master Wei ay balak hamakin ang pamilya natin at ang mitsa ng panganib sa buhay ni Daddy ay walang iba kundi si Master Wei. Si Master Wei? Iyong taksil na tumalikod sa grupo ng Master? Kailangang parusahan ko ang tila anay na iyan para kay Master. Manatili ka rito at bantayan ng mabuti si Xiaobei. Tinawagan ko na ang pulis. Hayaan nating ang batas ang magparusa sa mga masasamang taong iyan. Wow, Daddy. Paunti-unti ay nagiging isa ka nang tunay na haligi ng tahanan. Hindi pala wala na si Shu Qinghua. Hindi dapat hayaang manatili ang babaeng iyon. Poison King, magsama ka ng ilang tao at tapusin niyo si pamilyang Fu para sa akin. Huwag kayong kikilos. Hinto. Sino kayo? Naglakas loob kayong pumasok ng walang pahintulot. Napapaligiran na kayo. Takpin niyo sila at ipakulong ang mga iyan. Hoy, Sekretaryang Jiang. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, huwag niyo akong hulihin. Sige na. Mismong si President Fu ang nag-utos nito. Maghintay lang kayo. Mabubulok kayo sa kulungan habang buhay. Ilabas na sila. Opo. Bitawan niyo ako. President Fu, sina Master Wei at ang iba ay naibigay na sa abogado para asikasuhin. Ang schedule po ngayong hapon ay pagbisita sa base ng proyekto at mayroon pa pong gaganaping multinational meeting. Mauna ka na at magtrabaho. Sige po. Masyado ka na bang nagmamadali na dalhin si Xiaobei pabalik sa bundok at iwanan ako? Nagkakamali ka. May inihandang paaralan si Lolo para kay Xiaobei. Ihahatid ko lang si Xiaobei sa kindergarten. Ibig bang sabihin ay handa ka ng manatili? Ang lahat ng mga dapat gawin dito ay naayos ko na at napaalis na rin ang mga traidor. Pinayagan na ako ni Maestro na mamuhay sa mundo ng mga tao. Mula ngayon, wala nang sinuman ang makakapaghiwalay sa atin. Ma'am. Napakasaya. Sa wakas ay magiging masaya na ang pamilya nating tatlo na mamuhay ng magkakasama.